ito na ang marker sa ating katiits nga gipadala niya sa atin na sobrang hirap idikod mga katiits. So bago tayo magpatuloy sa paglikod, intro muna tayo mga katiits. Okay mga katiits, sundan ninyo sa Luzon, Visayas and Mindanao, sa lahat ng mga katiits. Sundan ninyo ang ating remapping para mayroon kayong makuhang kaalaman sa ating pagrimap. Si Bunga Cebu Treasure Hunter ang ating YouTube channel. Paki-subscribe lang at paki-follow sa ating Facebook. So ito mga katiits, sobrang hirap ito idikod. Pero dahil sa ating kapwa katiits nga inaasahan tayo niya nga makatulong sa iyang site, itong markers nga ating idikod. So gisend niya sa atin para makatulong tayo sa kanya katiits, sa kanyang tropa. So ngayon katiits, sundan ninyo sa lahat ng mga treasure hunter at lalong lalo na ikaw katiits sa itong markers nga nag-send sa atin. So ito na para sa iyo katiits, para maumpisahan na nimo ang paghukay nito. So sundan nimo katiits, ito ang ating remapping. So itong bato katiits na mayroong dot, gikat na nila katiits. Ang direction sa dot katiits, tingnan ninyo, lagyan natin ng kulay red. Ganito ang pag-akat nila katiits. Para masundan yun ninyo katiits, panuorin ninyong mabuti. Ito katiits, lagyan natin ng kulay red kung paano nila gikat ang itong bato na mayroong dot, at makita natin mamaya. So lagyan muna natin ito ng kulay red sa pagkat nila. So yan ang bato katiits. Hanapin daw natin ang bato na ganito og forma sa pagkat katiits, na mayroong dot at mayroong parang bibig. So ito ang bato katiits. Yan katiits ang bato. So yan na ang confirmation niya una. So doon naman tayo mag-focus. So lagyan natin kulay red para maanuwaan niyo katiits. Yan ang pagkat nila katiits, at ito na siya katiits nga markers. So nasundan ba ninyo katiits? So sundin ninyo katiits ang ating remapping, kasi tunay itong pag-remap natin, hindi basta-basta itong markers katiits, at tayo lang ang makaremap nito at tayo lang ang makapaliwanag ninyo itong markers katiits. So ngayon katiits, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin itong bato? So ang ginawa sapon katiits, linigaw naman tayo. Linigaw tayo sa kanilang ginawang markers. So ito katiits ang pagligaw nila, kasi delete nila itong markers katiits. Ito ang pag-delete nila katiits. Ating ipakita sa inyo katiits ang bato nga nagbigay hudyat nga panglingla katiits, nga iyang ibura itong sign katiits. So ito ang bato nga nagbigay hudyat nga ibura itong site. So ipakita natin sa gilid katiits. Ito yan nga sign katiits, yan ang mukat. Ibig sabihin cut. Yan ang nilagyan natin ng circle kulay red katiits. So paano ba siya ibura itong markers? Ilang ikat katiits, ganito ang pagkat katiits. Ganun naman ang pagkat nila katiits, kaya linagyan natin ng kulay red underline. So kaya ang bato ito katiits, itong lagyan na kong circle, yan patching, yan parang bagis underline katiits. Ito, lagyan natin kulay red para maunawaan ninyo itong bato katiits. Yan siya ang nagbigay hudyat nga ikat itong bato. Ito nga bato katiits, yan lagyan natin ng kulay red. Yan katiits. So pagkat nila nitong bato katiits, ang nangyari, ito na ang bato ating ipakita sa gilid. Kaya maligaw na ikaw sa pag-remap nito katiits, kasi kaya ito na ang mga markers nga magbigay na panglingla sa isip nimo kung paano na nimo i-remap. So ito ang bato, makita ninyo sa gilid katiits. Yan na ang forma niya katiits. Makita ninyo, kung tingnan ninyo katiits, yan na ang isla sa gitna. Yan na ang forma sa bato. So wala nang kwenta yan ang bato katiits, kasi ang Hapon sobrang marunong katiits. So ang nangyari, ito na nga itong bato
ang resulta nitong bato, ang nangyari nito sa may dot at parang may bibig, ito na ang gipakita na naman nila katiits. Ito na ang nangyari. Ipakita natin ang bato katiits sa gilid. Ito. Yan na ang bato katiits. Yan na ang copyright. Yan na ang replika nitong bato nga binura nila last. So ang nangyari katiits, kung hindi ka marunong maglikod nito, wala ka na. So dito ka na nitong markers nga nasa gilid, yan na ang pukusan nimo kasi siya na ang nagbigay kung saan na ang bato nga doon na ang deposit. So lagyan natin kulay red ang replika niya katiits. Tingnan ninyo na parang letter K, ito katiits. So yan na katiits ang replika, yan na ang copyright, yan na ang totoong markers nga nagsulti na siya nga nandoon na ang deposito, naghudyat na siya nga ang kasunod nga bato nandoon na ang deposit. So ito katiits ating ipakita gyud ninyo. Ito ang bato katiits no, ang last. So ating lagyan ang sa baba na parang letter K, arrow sign, arrowhead, letter V as in vine. Ito katiits lagyan natin kulay red. Yan katiits ang letter V as in vine, arrow sign. So yan katiits. Tapos ang nasa itaas niya, ito lagyan natin kulay red na bilog. Ito katiits. So yan katiits, yan na ang confirmation sa exact location sa deposit. So saan ba yan ang deposit? So hanapin daw natin ang bato nga mayroon ganitong sign nga nakatayo nga pareho nito formation katiits ang iyang replika. So ito katiits, yan ipakita na natin, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Ito na katiits. Yan katiits ang bato nga nag-confirm nga nandoon ang deposit katiits. Tingnan ninyo ang replika niya katiits, ang kaniyang copyright. So yan na ang nasa itaas na parang letter C, parang letter D, at sa baba na parang letter K, letter V, arrow sign. So lagyan natin ng kulay red, sundan lang ninyo katiits ito. Yan na katiits, linagyan natin ng kulay red, parang letter K, arrow sign, letter V as in vine, at linagyan natin X na maliit sa gitna, sa gilid, at parang letter C, linagyan natin ng kulay red, parang letter D. So yan ang confirmation na hanapin daw natin ang bato na ganito og forma katiits. So sa kilid katiits, yung nakita niyo sa kilid, yan na ang confirmation. Nandoon na ang confirmation sa deposit. So ating ipakita itong bato katiits para masundan na ninyo kung saan na ang deposit, lalong-lalo na sa may-ari nitong markers, ito katiits. So dito na katiits, mag-focus sa itong bato katiits. So lagyan natin ng arrow, kulay red ang sundan nimo katiits. Doon ka mag-search, magtisdig. Una, step 1, ito katiits, sundan mo ang kulay red, ito. So yan ang step 1 katiits, 1 to 2 meters distance, tisdig ka ng 1 meter katiits. Yan ang step 1. Ang step 2 katiits, ito na naman. Yan ang step 2 katiits. Yan ang sundan mo, 2 to 3 meters distance, tisdig ka katiits, 1 meter. Tapos step 3 katiits, ito na. Sundan mo katiits. So yan ang pinakalas katiits, may tendency na sa under siya o nasa gilid. Sentro gyud nitong patching katiits. So kung may locator ka, mag-umpisa ka sa pag-search dito sa bato. Kung wala man siya sa malapit katiits sa aking gipaliwanag sa iyo, basta diyan ka mag-umpisa sa paghawak sa locator. Kung mag-umpisa na kayo sa pagditik katiits, kailangan alas 5 sa buntag hanggang lang alas 6 kasi tulog pa ang minerales. At i-confirm nimo sa alas 4 hanggang alas 6 na naman sa hapon. Kay unti-unti nang tulog ang minerales sa ilalim ng lupa kasi ang mga electronic gadget malakas sa decoy at malakas sa highly minerales. So yan lang ang advice ko sa inyo. So sana katiits, masundan ninyo, wag na kayo maghanap ng scanner, mga 3D, tanang klase mga unit karon, wag ninyo yan pansinin. Kung malapit lang ako sa inyo katiits, yung aking gamit lang ang edit ko yan. So diyan ka lang mag-focus nitong markers katiits.
So maraming salamat sa pagtiwala nimo katiits, at sa lahat ng mga katiits nga magparimap, isend lang ninyo sa atin at i-add nyo ako sa Facebook natin or mag-comment kayo sa ating YouTube channel, si Bunga Cebu Treasure Hunter. So maraming salamat mga katiits. Once again, don't forget subscribe sa ating YouTube channel, si Bunga Cebu Treasure Hunter. Doon lang kayo mag-comment mga katiits. So maraming salamat. Happy weekend nating lahat sa Luzon, Visayas, and Mindanao, mga treasure hunter. So mabuhay Philippines.